Pero gusto kong simulan sa kwento mo. Umalis ka ng Iran noong Pebrero matapos magsimulang mang-aresto ang mga puwersa ng rehimen sa ilang kaibigan mong nag-organisa ng mga protesta laban sa rehimen. Ngayon, nang hindi masyadong nagiging detalyado dahil gusto ko ring protektahan ang iyong kaligtasan at kinaroroonan, paano mo nagawang tumakas mula sa Iran at nasaan ka na ngayon? Tingnan mo, nandito ako sa Turkey dahil wala ka masyadong pagpipilian kapag tumakas ka mula sa Iran. Wala ka talagang masyadong pagpipilian dahil ang pasaporteng ito ay hindi ka madadala ng pasaporte ng Islamic Republic sa magagandang lugar. Dinadala ka lang ito sa mga lugar na kailangan pinipili ka at taunti lang ang pagpipilian mo. Tinanong ako ng mga Israeli kong kaibigan kung bakit Turkey ang pinili ko. Sabi ko, kailangan ko. Yun ang unang sagot sa tanong mo. At tumakas ako mula sa Iran dahil natukoy ako ng rehimen. Ayon sa mga tao sa bayan, hinahanap nila ako. Hinahanap nila ang isang tao na katulad ng aking itsura. Gaya ng sinabi mo, isang tao nagtatago sa ilalim ng hoodie, may salamin, may itim na mask, lahat-lahat. Yung namumuno at nagbibigay ng senyas, kapag sumisigaw ako, sumisigaw din ang mga tao pagkatapos ko. Matagal na nila itong hinahanap dahil curious sila kung sino ang lalaking may itim na mask. Habang hinahanap ka nila, paano ka nakalabas ng bansa? Tingnan mo, ako ang nauna. Ayokong ako ang unang lumabas ng bansa. Hindi ako sigurado sa kahit ano noon. Ang likas kong reaksyon sa sitwasyon ay agad na magtago sa loob ng Iran. Pumunta ako sa isang bahay sa probinsya. Sa isang bahay sa probinsya, isang malayong bahay sa bundok na nasa aming sariling bayan. At doon ako nagtago ng ilang linggo, halos 3 linggo. At nang sigurado na akong nakilala ako ng rehimen ng 100% mula sa aking mga kaibigan, isang pamilya at ng rehimen. May mga ahente sa pintuan, binabantayan lang ang pintuan ng aming bahay. Alam mo na, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, may puting sasakyan doon, naghihintay sa lahat ng mangyayari. Kaya ang mga miyembro ng pamilya at mga tao ay nagbigay sa akin ng pahiwatig na nakilala ka na nila. Naghihintay na lang sila para arestuhin ka. Mas mabuti pang umalis ka na lang ng bansa. Kaya noong madaling araw ng Pebrero 1, wala na ako ibang pagpipilian. Hindi ko alam kung nilagyan ako ng travel ban ng rehimen. Pero kung alam ng rehimen na ako si Cheyenne X, alam mo na siguradong maglalagay sila ng travel ban sa akin. Pero hindi ako sigurado, parang 50-50 kasi nakilala lang ako bilang isang leader organizer sa isang maliit na bayan. Kadalasan hindi naglalagay ng travel ban ang rehimen sa ganong mga tao. Kung alam nilang ako si Cheyenne X, matagal na nila ako nilagyan. Cheyenne X. Yan ang alias mo sa social media. Pero paano ka tumakas? Ginamit mo ba ang kotse o lumipad palabas ng bansa? Lumipad ako, sa totoo lang. Lumipad ako palabas at sobrang takot na takot ako. Wala akong nagawa kundi manginig sa takot. Wala na akong pagpipilian, instinct ko lang talaga. Napaka-mature ng decision ko, kahit maraming nagtatanong kung bakit ko ginawa yon. Paano kung arestuhin ka lang nila sa paliparan? Pero ako, alam mo yon, kaya at basta sa madaling araw, wala akong biniling ticket, wala akong binigay na kahit anong palatandaan, wala talaga. Pumunta lang ako sa paliparan sa Tehran at bumili ng ticket sa pinakaunang flight, yung pinakamabilis na kaya ko. Nakakuha ako ng ticket at sa totoo lang, umalis na ako. Tingnan mo, gusto kong balikan natin ang mga protesta noong Disyembre at Enero. Nasaan ka nun at anong naging partisipasyon mo sa mga protesta? Nasa Sari ako dahil ang Sari ang kabisera ng lalawigan ng Mazandaran. Tingnan mo, ito ang unang beses, ang una at tanging pag-aalsa na sa lalawigan lang ng Mazandaran ako halos tanatili. Sa mga nauna, nasa Tehran ako, alam mo naman. Kaya, dahil naghihintay kami ng tawag para magprotesta mula kay Shah ng Iran at gusto naming masigurado na bawat probinsya ay kasali, iba ito.
Kaya gusto ko masigurado na sa aking sariling probinsya, sa aking sariling bayan, na napakahalaga sa kasaysayan, mahalaga ang sabatu sa kasaysayan ay mapuno ng libu-libong tao. Bilang isang tagapag-organisa, bilang isang citizen journalist din, gusto kong masigurado na laganap ang mga protesta sa Sari, sa Siawi na tinatawag ng rehimen na lungsod o EMSA. Pinalitan nila ang pangalan pagkatapos ng 1,900 at 79 pero tinatawag pa rin ng mga tao na Shahid. Sa aking bayan, sa Batco, na mahalaga sa kasaysayan bilang mismong bayan ng dinastiyang Pahlavi. Kaya nasa Sari ako, nag-aasikaso ng mga dapat gawin at nagulat at nabigla ako sa dami ng mga taong lumabas sa kalsada. Libo-libo sila, sumisigaw ng Jovi siya, sumisigaw na ito ng huling laban at babalik ang Pahlavi. Na tingnan mo, bawal ang kumuha ng video at mag-film. Parang patakaran na ng mga freedom fighter na kapag na-video ka, ibig sabihin ahente ka ng rehimen dahil gusto nilang makilala ang mga tao. Kailangan mo ng ebidensya para sa kasaysayan at para makita ng internasyonal na media ang dapat gawin. Alam mo, nandun ako na napapalibutan ng mga taong nakakakilala sa akin bilang kapwa nagpo-protesta. Yung iba lang, hindi lahat. Kasi nasa gitna ka ng karamihan. May mga tao ring hindi mo kilala. Yung mga di ko kilala, nakakunot no kasi nagvi-video ako. Pero yung mga kapwa ko nagpo-protesta ay natatawa kasi may ilang tao talaga na gustong kunin yung cellphone ko at basagin. Alam mo yon? Kasi galit na galit sila. Bakit ka nagbi-video? At sabi ko, gusto kong ipadala ito sa media para makita ang tapang ninyo, para makita ang lahat ng ginagawa natin na nagsasakripisyo tayo ng buhay natin. Natakot ka ba habang nagvi-video at nagdodokumento ng protesta? Oo, natakot ako kasi pag nagbi-video ka, tutok ka sa isang bagay. Kaya di mo napapansin ang mga lumilipad na bala at iba pang nangyayari. At ang katotohanan na buhay pa ako ay isang himala. Himala talaga. Hindi ka panipaniwala. Ang buhay ko ay hindi ka panipaniwala kahit para sa akin. Hindi ko sinisisi ang iba kapag kinwento ko ito. Hindi ko rin sila masisisi kung di sila maniwala. Dahil mahirap paniwalaan. Himala talaga. Ano nga bang nangyari? Gusto kong mag-focus lalo na sa mga gabi ng Enero 8 at 9, ang pinakamadugong mga gabi ng protesta. Gusto kong tingnan ang isa sa mga video na kinunan mo mula mismo sa loob ng mga protesta noong Enero 8 sa Sari. Tingnan natin. Mahal, babalik kami! Harum ulit! Harum ulit! Jovicho! 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 Harumzade! Jovicho! Jovicho! Ryan, tunay na nakakakilabot ang mga eksena ng mga nagpoprotesta na sumisigaw. Javit siya, mabuhay ang siya, habang sila'y binabaril ng mga puwersa ng rehimen. Talagang magulo ang mga eksena, pero nandun ka. Kaya dalhin mo kami sa mga sandaling yon. Ano ang pumapasok sa isip mo habang kinukunan mo ito? Habang nakikita mong tinatamaan ang mga tao sa paligid mo? May kaibigan ka bang napatay sa mga protesta na ito? Oh, tingnan mo, maaga pa noon bago magsimula. Kasi ang mga protesta ay nakatakda ng 8:00 ng gabi o parang ganon. Maaga pa noon dahil dapat nasa Sabat ko ako, hindi sa Sari nung araw na yon dahil sa panawagan ng siya na magprotesta. Espesipiko yon dahil panawagan ng siya na magprotesta nung Enero 8 at Enero 9. Kaya espesyal sa akin ang Sabat ko dahil ako si Sabat Kuhi. Daling ako sa isang lugar na mahalaga sa kasaysayan at gusto kong tiyakin na libo-libong tao sa kalsada na sumisigaw ng suporta para sa dinastiyang Pahlavi at kalayaan ng Iran sa aking bayan. Ilang oras bago ito nakadadang magsimula, naroon na ako sa Sari. At ang rehimen, ipinadala ko rin sa iyo ang iba pang mga footage na nagpapakita na ang mga ahente ng rehimen ay pumwesto na parang armado sila hanggang sa ngipin. Pumwesto sila sa gilid ng Saat Square na siyang pangunahing plaza sa Sari. Nasa kabilang panig ang mga nagpoprotesta.
At para itong isang labanan pero lubang hindi patas dahil ang mga ahente ng rehimen ay armado hanggang sa ngipin ng lahat ng meron sila, ng lahat ng kagamitan at handa silang mamaril o mapatay sila ng tao. Walang armas o panlaban ang mga tao sa kabilang panig. At sila, ang tanging sandata lang nila ay ang kanilang mga salita, ang kanilang mga sigaw ng Javisha o ito na ang huling laban, babalik si Palavi, kaya na antig apo. Kahit na ako ay isang courier na lumalaban para sa alayahan at hindi na bago sa akin ang mag-organisa ng mga protesta, ako ay naantig at nabigla sa kawalang katarungan nito. At iniisip ko talaga kung paano mapantay ang laban para sa mga mamamayang Iranian para magtagumpay kahit na nasa gitna ng putukan at pagkuha ng video. Naantig talaga ako sa eksenang kinunan ko ng video gaya ng ipinakita mo sa iyong manonood. Hindi ko akala ay mangyayari yon. At nagsimula kaming tumakbo para iligtas ang aming mga sarili papunta sa mga eskinita, sa mga kalsada, alam mo na. At may ilang tao na nahuli. May ilang tao sa mga hanay na malapit sa mga ahente ng rehimen ang binaril na patay sa sari. At sila ay nagsisibagsak na parang mga dahon mula sa mga puno, alam mo, at pumapatay lang sila ng mga tao, basta pumapatay lang ng mga tao. Sa malapitan, parang sa malapitan talaga, parang wala silang pakialam sa buhay ng tao. Itong mga taong ito, Ariel, ay mga barbaro. Mga terorista sila. At sa tingin ko, nararapat lang silang mamatay. Nararapat lang silang mamatay dahil wala silang pakialam sa buhay ng tao. Wala silang pakialam sa mga pangunahing karapatang pantao. Wala silang pakialam sa kahit ano. Ilan sa kanila ay teenager habang ang iba ay kasama ang kanilang pamilya at asawa. Gaya ng ipinakita mo. Kasama nila ang kanilang sariling mga asawa at mga anak. Ang mga ama ay kasama ang kanilang mga anak na babae sa protesta.